Arlie, tumingin ka. Galingan mo ang tingin. Nga. Tayo. Tayo. Tumayo ka. Tayo. Abay, tamad. Tayo. Dali. Arlie. Tayo. Ay siya, hindi kita pakakainin. Masarap ang pagkain. Hindi kita pakakainin. Tayo. Sabi ko tayo, hindi upo. Tayo. Galing talaga ng aso ito. Nakakaintindi talaga. Ano? Susubuan pa kita. Ari lang ang ulam ko, sabaw. Yan lang ulam ko. Gusto mo pa mga pasubo? Mamaya ka na. Ano kang gusto mong ulam? Sardinas? Hindi po, kuya. Anong ulam namin? Nilagang talong na merong talbos ng sili, luya, at saka yung dahon ng sibuyas, at saka konting dilis. Ayos na ang ulam namin. Ayos na ang buto-buto. Bawal sa akin ang malangis. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakausap po ang ilan sa ating mga kababayan mangingisda na nakakulong ngayon sa Indonesia. Isa sa kanila si Samuel na halos 6 na buwan ang nakapiit. Saan kayo nakakulong? Tawag sa Pero alam niyo ba na nasa Indonesia na kayo? Tawag nga ay Kuya Sian. Sa barangay Talumpa. Arlit, anong tawag mo, Kuya Sian? Kasamahan niyo. Yung kanyang asawa si Samuel ay isa sa mga mangingisda na nakakulong ngayon sa Indonesia dahil sa pangingisda ng tuna. Yan ang mabalik na realidad ng ating mga mamamatayan. Kwento ng kanyang misis na si Tantan, kapapanganak lang niya noon nang pumalaot si Samuel. Kailangan daw kasi nila ng pambato sa ospital. Oo, malaki na siya eh. Nahiya mga ako. Kasi sabi kahit kunti daw, may hulog. Paano kung mahulog siya? Kasi wala naman akong pera. Nagtatrabaho ako para pang tutusan natin sa araw-araw ng anak ko. Naiyak nga ako sa trabaho. Ano pang gawin ko? Sabi ko nga, ang hirap talaga muli. Inatama sa anak. Pag-isip ko, alam ko ang gawin. Ano po, anak? Gulong-gulong ako. Minsan, nilalakad ako parang wala sa sarili. Tumilan ako sa langit kaya ba ako magpukunan ng buhay. Sinamahan namin si Tantan sa repatriation team sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Gensan. Ayon sa kanila, humigit kumulang 100 Pilipino ang kasalukuyang nakakulong pa rin sa Indonesia dahil sa pangingisda ng tuna. 1 year yung proseso natin kasi marami sila yung asawa. Ang budget din ang time nila. Karamihan matagalan doon sa Indonesia ang budget ng embassy. Mag-itindig din ko po sir. Ano pa lang gagawin ko sa isang taon para sa mga anak ko? Kayanin ko pa ba? Doon lamang sa nakaraang taon, umabot sa higit 200 ang bilang ng mga mangingisda na palaya na pabalik sa Pilipinas ng ating pamahalaan. Kabilang sa mga Payak na ulam. nakakulong sa Indonesia, sila. Ay masarap na. Sa Davao Matiser, doon sa Bondire. Nasira yung ganun namin pasok sa Pilit. Hindi kami makaandar. Yung ano niya, drip kami pa Indonesia pag bandang 9 ng umaga. Dumating yung 9 ng Indonesia. Hindi kami buhay ka pa pero parang patay ka na doon. Yung panahon na, hindi ka nang mawalan. Ano? Muntik na kami mawalan. Gusto mong pagkain? Yung magkasakit yung doon. Tama ng sardinas kay Harley. Harley, akit sa taas muna. Dun, akit. Akit na muna. Dali na, ah. Doon ka muna. Dali. Akyat. Akyat sa taas. Doon kay Tito Jigs. Nangyari nagkaroon ng
Lakad ka kay Tito Jigs, lakad. Lakad kay Tito Jigs. Tito Jigs, tawagin mo si Arlie. Tumulong daw ang kanyang kumpanyang pinagbabagsakan. Arlie, tawagan Tito Jigs, dali. Ito ang dalangin ni Tantan na mangyari. Tawag.